Sa aming patuloy na paglalakbay sa ating lalawigan, pumukaw sa aming atensyon ang kasipagan ni Tatay Fredo. Siya ang sumasalamin sa kasipagan ng bawat Novo Ecija. Nagaano man kahirap ang buhay, pinipili pa rin niyang lumaban ng patas. Pinipili niyang mabuhay ng marangal, alang-alang sa kanyang sarili at mga mahal niya sa buhay. Hindi alintana ang init, ang alikabok, para lang ang kanilang produkto ay kanyang maiyalok. Hindi nagbebenta si Tatay para yumaman. Sa halip siya ay nandito upang maitaguyod ang kanyang sarili. Hindi nga ba't napakasarap sa pakiramdam na sa konting halaga at pamamaraan ay nakatulong tayo sa ating kababayan. Si Tatay Fredo ay isang patotoo na kahit gaano kalupit sa atin ang mundo, may dahilan pa rin tayo para magpatuloy. Kaya sa mga tao na hindi nag-aatubiling tumulong, kayo po ay malaking bahagi ng kanyang pagsulong. Sa inyong bawat paghinto, sana'y ang kabutihang loob ang inyong maipagtanto, na sa inyong pagbili, kaligayahan ng ating kababayan ang hindi maikukubli. Sa maraming pagkakataon nakakaramdam tayo ng pagod, pero ang sitwasyon ni Tatay Fredo ang makapagsasabi na mas mapalad pa pala tayo. Kaya ikaw, kung dumarating sa'yo yung pagkakataon na gusto mo lang sumuko, kung nalulunod ka na sa lalim ng pagsubok, tumingin ka sa paligid, pagmasdan mo ang pagsusumikap at kasipagan ng ating mga kababayan, at dun mo maiisip na mas marami pa palang taong mas may malalim na pinagdadaanan, mga taong wala na lang pamimilian kundi ang patuloy na bumangon at lumaban sa buhay. Maigsi lang ang buhay, sa kahit na anong paraan ay piliin nating makatulong, dahil sabi nga nila, ang lahat ng ginagawa mo sa mundo ay babalik at babalik sa'yo. So yun, what's up mga lods? Magandang araw sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa boundary ng lungsod ng Palayan at ng bayan ng Bungabon, kung saan ay meron kaming palaging nadadaanan ng mga kababayan natin na nagtitinda ng mais. At ngayon nga pala, syempre kasama ko si... Ako nga pala si Mr. Poo, guys. So yun guys, puntahan natin si Tatay at alamin natin kung gaano nga ba kahirap ang trabaho niyang ginagawa sa pang-araw-araw para sa kanyang pamilya. Ayan, let's go, puntahan na natin. Mula nga dito sa kalayuan mga lods, nakikita na natin si Tatay na ayun, nagtitinda talaga siya, no? Yeah, kinakawayan niya lahat ng mga dumadaan, ng mga four wheels, at ngayon naalamin natin kung gaano nga ba kahirap ang kanyang ginagawa para lang makapag-survive sa araw-araw. Ay tayo, magandang araw po. Pwede po pa-bless. Yan. Kumusta po? Kaway po kayo sa camera natin. Lagi po namin kasi kayo nakikita na laging kumakaway po sa ano eh. At araw-araw po kayo dito, Tay. Araw gabi na dito ako. Okay na po ba upo tayo, Tay? At makausap po. What's up mga kababayan? Nandito nga tayo ngayon sa tindahan ni Tatay. At ngayon, ibibida natin ang ating kababayan na to na talaga nga namang araw-araw ay nagsusumikap na magtinda ng kanyang mga produkto. Ayan, may nakikita tayong hawak niya ditong mais. Tapos meron din mga sibuyas. Ayan, ipakita mo partner. Ayan. Ayan, may mga sibuyas silang mga itinitinda. So Tay, ano po yung buong pangalan niyo, Tay? Fredo. Sir Fredo, ano po yung apelyido, Tay? Ano po yung apelyido? Iscombien po. Iscombien. At kasama po natin si Nanay. Ano niyo po si Tatay? Nakatira po sa akin. Ay, nakatira po sa inyo. Taga saan po kayo? Ay, Sapang Buho. So sila po ay mula sa barangay ng Sapang Buho dito sa Palayan City. Ito pong lugar na to, nasa sakop pa rin po ng Palayan. Buhabong. Abong-abo na tayo. Ilan taon na po kayo, Tay, Fredo? 59 na ako. 59 po. 59 years old na po si Tatay at yun, araw-araw po siya nandito. Ano oras po kayo, Tay, lumalabas dito para po magkaway-kaway, magtinda po ng mais? Kasing Cormedia. Alas 5:30 ng umaga nandito na si Tatay. Hanggang ano oras? Dito ako tutulog eh. Ay, dito na po kayo natutulog. Ay, napakita mo, Lods, yung atin pong kabuuan. Grabe, sobrang sipag ni Tatay, ano? Gano'n na po yung katagal ginagawa ito, Tay? Pagtong lang gasayis. Ito na ako. Ay, pagtungtong ng alas 6 ng umaga, Hapon. ng hapon. Pagtungtong ng alas 6 ng hapon, nakaluto na po kayo ng mga Hindi mais, na, Tay. umaga na yun. Umaga ako dodo. Sa hapon, papahinga na ako. Okay. So, magkano naman, Nay? Kayo po, saan po nagagaling yung mga stock nyo, itong mga mais? May nag-deliver po sa akin. May nagdi-deliver po sa inyo. Magkano po ang kinikita nyo sa buong araw po? Hindi po pare-pareho. Hindi po pare-pareho. Minsan, may kita kami ng 700, 1,000. Kita na po yun o yung... okay. So, ilan po kayo naghahati-hati na, Nay? Lahat na po kayo? Kami po, mag-ina po kami. Asawa ko po yun. Talaga nga naman po ano, no? Pero okay na po ba yun bilang isang pamilya? Sumasakto na po? Hindi lang naman po yan ang
Hanap buhay namin, Mm-mm. nagpa-flower po kami, mga dry flower. Ay, okay, nakikita natin dito sa ano, yung mga nakabilad. So yun tayo, bali si tatay, taga-sapang buho na rin po o ina... Kaya manaknak po. Ako Manak dati, na. ako sa manak. Hindi po kayo magkamag-anak. Hindi. Eh bakit po sa kanila kayo tumira? Ala po kayo anak, asawa? Meron kong anak sa Manila yung dalawa ko. Nasa Manila po. Tapos yung asawa niyo po? Wala na akong asawa. Balo na po kayo, ganun po tayo. Alam po sa buhay. Balo sa ko. Eh, kinakamusta naman po kayo ng inyong mga anak? Okay yung sabi niya. Basta ka ba tayo? Ito, buti. Titinda ako ng may style ko. Noong nangyarang Sabado, andito yung anak kong lalaki. Kasama yung asawa. May apo na rin po kayo. Isang babae. Si Nanay Marlene po, araw-araw niyo rin po siya binibigyan, ganon? O Nakakatira lang po sa amin. siya naman po bilang pagbibigay ganti, pagtulong po sa inyong hanap buhay, ano po? Maganda kasi tulong-tulong pa rin po kayo at saka at least hindi niya na po problemahin yung mga gamit po niya, ano? Eto yung anong oras po siya umuwi sa inyo? Mamaya po, uwi siya. Ay, halinhinan. Ay, doon siya matutulog. Doon na rin po siya naliligo, ganon. Gano'n na po kayo naikatagal dito sa pwesto? Kasi talagang araw-araw po mula sa Laur, nadadaan po talaga ako. Tapos si tatay, kaway ng kaway. Minsan nabibilan na rin po namin. Yes po po, nagsisimula lang dahil. Pero dito po sa pwesto, Dito po, dito kailan lang po, pero dati dyan po yung pwesto namin. okay. Ngayon po kasi papakita po namin, kumbaga kasi kami po, kung napapanood nyo na rin po yung mga videos namin, ang talagang ang content po namin yun, nagpo-promote po kami ng mga businesses, pinupuntahan po natin yung mga gagandang pasyalan dito sa Nueva Ecija. Ngayon naman po, gusto po namin maiba sa pamamagitan naman ng pagpapakita kung ano ba yung mga trabaho, hanap buhay ng ating mga kababayan. Kaya po si tatay naman, bilang malapit po kami dito, siya po kasi Tagalusok lang, tapos ako Tagalaor lang, tapos nadadaanan naman namin lagi si Tatay Fredo. So yun tayo, okay lang ba na masama po kayo sa video namin para po maipakita? Hi Marlene, okay lang po. Para po yun, mas ma-appreciate po ng mga dumadaan, di ba? Malay natin na ganun pala kahirap yung mga ginagawa nila, kaya kailangan masuportahan sa pamamagitan ng pagbili sa kanila. Yun, at para sa patuloy na pagbibigay pugay sa ating masisipag na kababayan dito sa Nueva Ecija, dito nyo yan mapapanood sa aming page na Pugay. Ngayon pa lang ay i-follow and share nyo na upang sama-sama nating ipagmalaki ang pagsusumikap ng Novo Ecijano. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!